Ako po si Kai, isang high school student. Ibabahagi ko lang ang isang kwento. Isa pa ding misteryo ang pangyayari na yon. Hanggang ngayon ay tumitindig ang balahibo ko kapag naaalala ko. Pasensya na po kung hindi ako masyadong magaling magkwento. Sisimulan ko na lang po sa pinakang rason bakit ko ito ibabahagi. Meron po kaming kaklase na sobrang ganda, mabait at matalino. Parang nasa kanya na po ang lahat, kaya naman maraming nakakagusto sa kanya. Hindi kami ganun gaanong close, tamang ngitian lang kami, tsaka tahimik lang talaga siya. Tawagin na lang natin siyang Cristel. Si Cristel po ay mayroong isang kaibigan. Lagi silang magkasama. Si Belle. Si Belle naman po ay kabaliktaran ni Cristel. Hindi siya matalino, tamad at sobrang suplada. Hindi nga po namin alam bakit at paano sila nagkakasundo. Para na nga silang kambal, parehas ng damit, parehas ng bag, at kahit saan pa. Basta hindi lang parehas ng mukha at ugali, kaya madalas ay napagkukumpara sila. One time na merong competition sa school namin, parehas na nominate ang dalawang magkaibigan. Nagulat pa nga kami bakit kasali si Belle, hindi naman siya matalino. Kung sino ang manalo sa kanila, ay siya ang magre-represent sa buong eskwelahan. Siyempre una pa lang, alam na namin na si Cristel yun at hindi nga kami nagkamali. Pagkatapos ng laban, ay agad silang bumalik sa room namin. Hindi sila sabay. Nauna si Cristel na ramdam namin ang saya. Sumunod si Belle na halatang mainit ang ulo. Sunod nun ay umulan ng pangungutya kay Belle na kesyo wag na daw ipilit dahil si Cristel lang talaga ang number 1 sa lahat. Nilait siya at binuli ng iba naming kaklase, pinagtawanan at hinamak. Ilang araw pagkatapos noon ay lumiban sa klase si Belle. Baka nahiya pa siya sa nangyari. Napansin naman namin na si Cristel ay parang matamlay noon. Noong pumasok naman si Belle ay si Cristel naman ang lumiban. Isang linggo din yon sa pagkakatanda ko. Kaya nag-decide ang mga kaklase ko na dalawin siya sa bahay nila. Siyempre gusto kong sumama noon. Tanda ko pa noon, tinanong ko si Belle kung sasama siya. Tinarayan pa ako at sinabing, huwag ko siyang kausapin. Parang buong klase yata namin ang sumama para bisitahin si Cristel. Tanging si Belle lang ang hindi sumama. Kung tutuusin siya ang matalik na kaibigan, pero hindi namin siya nakitaan ng pag-aalala. Noong nakarating na kami sa bahay nila, ay yung president muna ng klase namin ang kausap ng nanay ni Cristel. Nung nakatanaw lang kami sa malayo, ay parang hindi ata kami papayagang makapasok lahat. Hindi namin maintindihan pa noon. Maluha ba ang sakit niya o ano? Nang matapos ng mag-usap ang nanay ni Cristel at ang president namin, ay agad nitong sinabi na dalawa lang daw ang maaaring pumasok sa loob. Ang dami namin noon, pero bakit hindi pwede? Gumana yung curiosity ko, kaya naman nag-volunteer ako. Kaming dalawa ni Pres ang magkasamang papasok para makita si Cristel. Nung papasok pa lang kami sa bahay, ay halos masukan na kami. Dahil sa masangsang na amoy. Parang amoy ng patay na nabubulok na hayop. Agad ay nagtakip kami ng panyo sa ilong. Nagkatinginan lang kami ni Pres. Nakatakip din ng panyo ang nanay ni Cristel. Hindi naman ito sinasabi kung ano ang masangsang na amoy na yun. Pinapasok na kami ng nanay niya sa kwarto. At mas lalong tumindi ang amoy. Nadatnan namin na nakahiga si Cristel at nababalutan ng makapal na kumot. Hindi na kinaya ni Pres yung amoy. Parang masusuka na siya. Kaya agad siyang tumakbo palabas at naiwan ako doon kasama ng nanay ni Cristel.
Dahil andun ako ay nagtanong na ako kung anong nangyayari kay Cristel. Binabarang siya. Binabarang ang anak ko. Nagulat ako at napatanong kung paano at bakit. Hindi ko kasi noon maintindihan dahil nga sa may panyo kami sa ilong at bibig. Kaya di ko masyadong marinig ang nanay niya. Nang maya-maya ay hilahin nito ang makapal na kumot sa nakahigang si Cristel. At doon ako kinilabutan. Nanlaki ang mata ko sa mga nakita ko. Punong-puno ng sugat ang buong katawan ni Cristel na para siyang buhay na naaagnas. May mga uod pa akong nakikita at mga insektong nagliliparan galing sa mga sugat niya. Doon nanggagaling ang masangsang na amoy. Ang mukha ni Cristel ay tad-tad na din ang sugat. Awang-awa ako sa kanya ng mga oras na yon. Halos hindi na siya makilala. Umiiyak ang nanay ni Cristel na ibinalik ang kumot para takpan ang natutulog na si Cristel. Inaya niya ako sa labas para makapag-usap. Ilang linggo ang nakalipas bago siya magkaganyan, ay kamot siya ng kamot sa iba't ibang parte ng katawan. Nagpapantal yun ng sobrang kate, kaya wala siyang tigil sa pagkakamot. Pagkatapos nun ay sumusuka na din siya ng isang likido na kulay berde at may mga uod ito, kaya alam kong may bumabarang sa anak ko. Parang awa mo na, tulungan niyo ang anak ko. Kilala niya daw kung sino ang gumawa nito sa kanya. Kaso hindi niya masabi dahil sa tuwing ibubuka niya ang bibig niya para magsalita, ay puro lang insekto ang lumalabas. Nabisita na po ba siya ng matalik niyang kaibigan? Tanong ko. Wala namang dumadalaw dito na iba. Kayo pa lang, sabi ng nanay ni Cristel. Habang nasa biyahe kami pa uwi, tulala lang ako. Tinatanong ako ng mga kaklase ko pero hindi ako makapagsalita. Hindi ko masabi sa kanila kung anong totoong kalagayan ni Cristel. Hanggang sa bahay ay iniisip ko pa din si Cristel. Bakit nangyari yun sa kanya? Sa kalagayan niya na yun, kailangan siyang tulungan dahil baka pag pinatagal pa, ay mapahamak siya. Biglang pumasok sa isip ko si Belle. Matalik siyang kaibigan ni Cristel, pero bakit parang wala siyang pakialam? Hindi kaya si Belle ang nagpabarang kay Cristel? Mambabarang si Belle? Paano kung ako naman ang mabarang kung makikialam ako? Sa klase ay parang ganun pa din si Belle. Gusto ko siyang kausapin pero napapangunahan ako ng takot. Dahil paano kung totoong mambabarang siya? Naglakas ako ng loob na tanungin siya. Medyo kinakabahan pa ako nun. Belle, nadalaw mo na bang kaibigan mo? Hayaan niyo na yun. Malapit na naman siya. Sagot nito na pabulong. Pero malinaw ko itong narinig. Grabe ang kaba ko noon. May ibig sabihin ng sinabi niyang yun. Siguro nga ay siya ang bumabarang sa kaibigan niya. Nagpatulong ako sa president ng class namin at hindi na din ako nakatiis. Sinabi ko na din sa kanya kung ano ang totoong kalagayan ni Cristel. Nung time na yun kasi lumabas siya, kaya hindi niya nakita si Cristel. Parang masuka-suka pa siya habang kinikwento ko. Nagkasundo kaming maghanap ng albularyo para matulungan namin ang kaklase naming si Cristel. Marami na din kaming napagtanungan, pero mahirap maghanap. Naupo na lang muna kami noon sa isang tindahan.
nang bigla naming makita si Belle na nakatayo sa isang malapit na puno. Nakangiti ito. Kita namin siya, kami ni Pres. Maya-maya ay bigla siyang tumawa at paunti-unti kaming tinuturo. Baliw na yata yung babaeng yan. Paano nakatiis si Cristel pakisamahan ng babaeng yun? Sabi ni Pres. Siya ang bumabarang kay Cristel, sabi ko. Seryoso ka ba? Paano mo naman nalaman? Ramdam ko at malalaman din natin yan. Sa katagalan ay nakahanap kami ng albularyo para matulungan si Cristel. Palagi siyang pumupunta sa bahay nila Cristel para magritual at dasalan siya. Pero malakas talaga ang mambabarang. Hindi siya kayang talunin ng albularyo. Nalungkot ako dahil alam ko naman na ginawa din namin ang alam naming paraan para matulungan lang si Cristel. Pero sa kasamaang palad, ay hindi na po niya ito kinaya. Bumigay na din ang katawan niya. Opo, namatay po si Cristel. Lubos-lubos ang lungkot ng lahat sa amin ng mga kaklase niya. Nung nalaman namin yon, parang lahat kami nanlumo. Mabait naman kasi talaga siya at mapapaisip ka na lang bakit yun nangyari. Sa lamay po niya ay lahat po kami ay pumunta, maliban lang sa isang taong tinuring ni Cristel na matalik na kaibigan, si Belle. Ang pinaghihinalaan naming may dahilan ng pagkamatay ni Cristel. Lahat po kami ay naka-face mask noon sa burol niya dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa mga sugat nito. Hanggang sa mailibing po si Cristel ay walang Belle na nagpakita kahit isang beses. Pati sa klase ay hindi na din ito nagparamdam sa amin. Kaya mas lalong lumakas ang kutob namin na talagang si Belle nga ang nambarang kay Cristel. Doon na nabuo ang haka-haka na baka nainggit daw itong si Belle kay Cristel, kaya niya ito pinabarang. Napapaisip pa kami, sobra ba ang galit ni Belle para humantong sa ganon ang pagkakaibigan nila? O meron pang ibang dahilan? Baka dahil ba sa lalaki? O sa pera? Naiwan po kaming mga kaklase nila na maraming tanong. Dahil isa talaga itong misteryo na hanggang ngayon ay wala pa ding nakakatuklas.